May halong hamog at hiya ang umagang iyon nang unang tumapak si Rowena Isabel P. De Vera sa portiko ng malaking bahay sa North Crest Village. Mild beige ang pader, singlingkis ng azotea ang mga haligi at sa pagitan ng mga kortinay masisilip ang mamahaling chandelier na parang maraming gintong luha na sabay-sabay bumababa sa ere. Nakasuot siya ng simpleng beige na uniforme, anino'y karugtong ng pader at tanga ng mumunting stuffed rabbit na may nanlulumot na tainga. Inilapat niya iyon sa dibdib na kumakabog, tila bang may lihim na nakabaon sa bulsa ng kanyang puso. 29 na taon pa lang siya, ngulit sa nipis ng kanyang pisngi at sa tibay ng hugot ng pagsubok sa buhay ay para na siyang 40. Isa siyang lisensyadong guro at dati ring corporate trainer, subalit nang sumunat siya sa employment agency, hindi niya binanggit ng alinman sa mga titulo. Sa aplikasyon ay nakalista lamang: household helper, nanny, marunong mag-English at magluto ng lutong bahay. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ikomento sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng Inspiring Story School araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Sapagkat may misyon siyang lihim, kilalanin at suriin ang pamilyang iyon. Ang pamilyang sa loob niyang 24 na taon ay tinatanong niya sa Diyos kung sila ba ang orihinal na ugat ng kanyang katauhan. Pagbukas ng pinto, lumitaw ang amao ngunit istriktong muha ni Margarita Margot Solano Lim, 38, marketing executive sa multinational at kilala sa village bilang Boss Lady. "You must be Wena," ani Margot. Malamig ngulit magilib, sabay silip sa wristwatch, may pulong daw siya sa Makati ng 10:00. Tumanggo si Rowena at maggalang na yumuko, inipon ng buhok na mahigpit ang tali. "Yes ma'am, pwede ko po bang makausap si Marco bago kayo umalis para po makuha ko agad ng routine niya?" Napangiti ng konti si Margot, namangha sa professional na tono ng bagong yaya at sa hagighik ng pagkakataon ay sa ibabaw ng kaliwang pisngi ni Rowena kumislot ang munting nunal. Katulad ng sa sariling pisngi ni Margot, bagamat di pa iyon napapansin ng sino man. Ipinakilala ni Margot si Marco, 8 taong gulang, payat, ngulit matangkad para sa edad, may matatalas na mata't maamong ngiti. Niyakap niya agad ang stuffed rabbit. "Ate, paano mo nalaman na paborito kong kuneho?" Tumibok ng malakas ang puso ni Rowena, sapagkat iyon ang eksaktong tanong na inihagis niya sa hangin 18 taon na ang nakararaan nang unang makayakop siya ng stuffed bunny mula sa relief goods sa sinalanta ang orphanage. "Nag-research ako," ani niya. Ngunit sa isip ay, dahil ikaw ang markalang sarili kong nakaraan. Sa sumunod na mga linggo, tumakbo ng tila tahimik na ilog ang routine sa bahay. Gigising si Rowena 5:00, ilalagay sa bandehado ang healthy smoothie ni Margot, maghahain ng matatamis na pancakes kay Marco at magtitimpla naman ng parako kay Andrew Lim, ama ng tahanan, high-ranking VP sa isang real estate firm na lagit-laging late umawi. Kapag nakahain na ang almusal, aatras siya sa poste sa tabi ng dining room, hindi bilang alalay kundi bilang obserbador. Sa bawat sulyap niya sa pamilya ay naghahanap siya ng anumang senyales, tuldok ng nunal, pagkislot ng dila, himig ng tawa na maaaring magpatunay ng hinalang bumabagabag sa kanya na si Margot ay maaaring ang kapatid kambal na matagal niyang hinanap. At si Andrew, ayon sa matandang record sibil na lihim niyang sinuyod, ay pinsang-minsang nag-ampon sa sanggol na babae at iniulat na namatay nang sunugin ng bagyong Ondoy ang papel ng munisipyo. Ngunit hindi maaaring magtanong ng lantaran, kaya ginamit ni Rowena ang katalinuhang kinubli sa simpleng uniforme. Tuwing weekend, tinuturuan niya si Marco ng advanced science, mga eksperimentong pinapaliwanag niya sa pinakamaipapang Tagalog. Napansin iyon ng isang hating gabi nang dumaan sa study room at nakita ang anak na pinapaliwanag sa inang bakit umiilaw ang lemon battery. Nahamanga ang lalaki. "Saan mo natutunan, Wena, yan?" Mahinang sagot niya, "Mag-aral po ako dati sa public university, sir, pero hindi po natapos."
Hindi niya binangit na top-notcher siya sa board exam dahil sa misyon, kailangan niyang manatiling mababang loob. Sa likod ng bawat pagwawaris at paglalaba, palihim siyang nagsasaliksik. Binubuklat niya ang lumang photo albums tuwing nasa opisina si Margot. Hinahanap ang anumang larawan ng isang sanggol na kaedad niya o kaya naman ay tahimik na pahapyaw sa pasaporte ni Andrew nang minsang utusan siyang kunin iyon sa drawer at doon niya natuklasang may huling biyahe ang pamilya sa Cebu sa mismong buwan at taon na ipinanganak siya sa ospital sa Mandaue. Nagningas ang kutob. Isang araw ng Miyerkules, pumalo sa salaming bintana ang alingawang ng maliit na alitan. Si Marco may dalang test paper na 6100, tumiiyak at tila lumiliyab sa hiya. Si Margot naman, hawak ang cellphone, may kausap na kliyente, sabay sigaw ng, "Anak, focus ka kasi!" Mabilis naman lumapit si Rowena, inakap ang bata at dinala sa garden. Doon, sa lilim ng puno ng atis, binubuo nila ang fractions gamit ang baso ng tubig at putol-putol na stick wafer. Hindi niya alam na mula sa salamin sa taas, nakatanaw si Margot, halatang guilty sapagkat may biglang kuryente ng deja vu. Nakita niya sa eksenang iyon ang isang luma at malabong alaala, dalawang paslit na nagtutulungan sa pag-aaral ng fractions gamit ang tirang yellow candy. Ang pagsasanay ay nagbunga. Nang sumunod na pagsusulit, 95-100 si Marco. Aba, tuwang-tuwa si Margot at Andrew, ngunit higit silang nagulat nang ipatawag ng principal si Rowena. "Yaya Rowena, baka gusto niyong mag-demo sa aming faculty kung paano niyong naenggandyong mag-aral si Marco." Namutla si Rowena, ngunit bago siya makatanggi, pinurihan ni Andrew, "Ang galing mo pala, huwag kang mahiya." Walang magawa si Rowena kundi pumayag. Sa gabing iyon, nakaupo siya sa servant's quarter, nanginginig ang kamay habang binabalikan ng lumang lisensya sa pagiging guro. Handa na ba akong magpanggap mulit? O dapat bang ilandad ko na kung sino talaga ako? Dumating ang araw ng demo. Nasa faculty room si Rowena, may kartulina, may dalang plastic bottles at baking soda, simpleng stamp experiment. Habang inalalahad niya ang teoryang chain reaction gamit ang Tagalog at Ingles, may kumatok sa pinto. Dumating ang Superintendent Regina Flores, district head, at laking gulat niyang napansing parang kakambal nito ang matandang larawan na itinago niya sa wallet. Matapos ang presentation, nilapitan siya ni Superintendent. "Iha, saan ka nagtapos?" Napayuko si Rowena, "Sa PUP po, ma'am. Elementary education, pero naputo lang sagot ng humabol si Margot sa hallway. Nanlalaki ang mata. Rowena, may importante akong tanong." Kinausap siya ni Margot at Andrew sa study room ng gabi niyon. Nasa harap ang lumang dokumento, kopya ng adoption paper na natagpuan nila sa attic sa Cebu nang linggong nagpapaayos sila ng ancestral house. Ang nakasulat, "Baby girl, born September 11, 1994. Mother, Esther Poblador. Twin sister, Margarita Poblador." Lumamig ang silid. Hinanap ni Rowena ang hiniga, kapareho ng kanyang kaarawan, kapareho ng kwento ng kanyang amang umampon. Tila huminto ang oras. "Rowena, ikaw ba ang Rosalinda? Ikaw ba ang hinahanap kong kapatid?" Bulbo ni Margot, nangingilid ang luha. Hindi agad makasagot si Rowena. Lumuluha rin siya. Iniatsak ang lakit na lagi niyang suot. Binuksan ito ni Margot at tumambad ang lumang retrato. Dalawang sanggol na magkasukob sa isang kumot, parehong may nunal sa kaliwang pisngi. Naghiyawan ng si tahimik, parang pumunit ang manipis na kortina na ilang dekadang nakatakip sa katotohanan. Yumakap si Margot sa kanya, mahigpit at humagulgol. Kanina yaya lang siya, ngayon kapatid na mahal. Si Andrew naman nag-init ang puso. "Kaya pala galing ka, madam ka pala kita by blood." Umiyak sila ng sabay. Habang sa labas ng pinto, sumilip si Marco, hawak ang stuffed rabbit at sa huli yumakap din siya sa nooy. "Ate Wena, ngulit ngayon ay Tita Wena pala." Kinabukasan, sa harap ng dining table, 3 plato ang handang nakalagay para sa kapatid na bagong natuklasan. Ngunit si Rowena, bagamat masaya, ay may kinapitang tungkulin. Kailangan niyang magpaalam muna sa kanyang amang umampon, kay Mang Celso, ang tahimik na tricycle driver na kumupkup sa kanya matapos siyang iwanan sa ampunan.
Sa loob ng 1.5 oras na biyahe pabalik sa Sampalog, humihikbik siya sa jeep. Tay, salamat at hinubog niyo ako. Haharapin ko na po ang tunay na paglalakbay. Pagdating niya sa barong-barong, sinundo siya ng yakap ni Calcelo na bagamat nalulungkot na papakalawa ng anak ay nag-uumapawi naman ng kagalakan sa kislap ng matang di marunong magsinungaling. Anak, wika ng matanda, kapag nalaman nilang mabuti kang tao, alam kong mas mamahalin ka pa nila. Bumalik si Rowena sa Northcrest dala ang tricycle fiesta na pasalubong ni Tatay Celso, kakanin at isaw na paborito ni Marco. Pagpasok niya, may tarp sa salas na, "Welcome home, Ate Wena." Tumawa siya, nagluha at nagpasalamat. Ngunit sa kabilang gilid ng silid, naroon ang employment agency staff. May dalang bagong contract, household manager, child education specialist, 3 beses ang sahod kaysa dati, full benefits at may alok pang mag-graduate siya ng master's degree. Nakatingin sa kanya si Margo, namumugo ang mata. Kapag handa ka na kapatid, tuto pa rin natin lahat ng naudlot. Lumipas ang ilang buwan. Nakitang nagliwanag ang buong bahay. Hindi na bilang mansyon may yaya at amo, kundi tahanang may magkakapatid, asawa, anak. Si Rowena ay nagtuturo na ng remedial classes sa mga kapitbahay, ginamit ang hiwaga ng pag-aaral sa ilalim ng lamparang dilaw upang sigalawang panganurin ang isip ng mga batang dukha. Si Marco, nanguna si Science Fair dahil sa lemon battery na itinuturo ng tita. Si Margot mas malambing sa opisina. Lagi nang ipinagmamalaki na buong kaluluwa pala ang bumubuo ng pamilya, hindi dugo lang. Isang gabi ng Pasko, naghandaan sila sa hardin. Dumating si Tatay Celso, suot ang bagong polo na binili ni Andrew at umupo sa tabi ni Rowena. Nagpalitan ng kwento, nangalagas ang oras na parang bulaklak ng paputok sa langit. At sa lampshade ng buwan, nakita ni Rowena ang sarili. Noon ay yaya na nakatayo sa sulok, ngayon ay kapamilyang buong laya na sumandal sa silya, habang sa kabilang dulo ng mesa ay nakaplastar ang isang rabbit plush. Bantayog ng lihim na nagbukas ng pintuan tungo sa katotohanan. Ganun pala, minsan kailangang pagdaanan ng pagpapanggap, hindi para lokohin ang mundo, kundi para bigyan ng pagkakataon ikumpas ng tadhana ang wasto at tunay na pagkakalanlan. Sa ilalim ng mga kislap ng parol, tumitig si Rowena sa kapatid at sa pamangkin, sa lalaking nasa duro ng bantayog ng kapalaran at binulong sa isip. Ngayon, kilala ko na sila. Kilala ko na rin ang sarili ko. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba kung na-enjoy mong kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga, kaya stay tuned.